So ito lang ang masasabi ko mga kaibigan, intindihin nyo lamang mabuti. Ang ebidensya ay ebidensya, no? Ang testigo ay testigo. So natatakot ang ilan sa mga kongresista ngayon, no? Lalong-lalo na yung mga nagsusulong ng impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. Sabi nga po ni Congressman Joel Chua, nakakatakot daw kapag hindi matuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bakit matatakot? Kasi baka matamper daw yung mga ebidensya na hawak nila at baka mawala daw yung mga testigo nila against the Vice President Sara Duterte. Okay? So ito lamang po ang opinion ko dito. Ang katotohanan ay hindi maaaring mawala. No? Ang pagiging totoo sa sarili ay hindi maaaring mapalitan. No? Kung ang mga dokumento na ginamit ng mga kongresistang ito para ma-impeach si Vice President Sara Duterte ay konkreto, totoo, tama, at mayroon silang valid evidences para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Matuloy man ang impeachment ngayong buwan na ito or matuloy man ito after mag-convene, no? After po ng recess ng Senado, hindi po yan mapapalitan. Hindi yan matatamper kasi ebidensya yan eh. Totoong ebidensya yan. Kaya nga may mga kaso na tumatagal ng 6 years o higit pa kasi nga may mga ebidensya na magpapatunay na ito talaga yung nangyari. Ngayon, yung mga tao na sinasabing baka daw mawala yung mga testigo na yan, hindi yan pwedeng mawala. Kasi kung ang testigo ay tapat sa kanyang sinumpaang salaysay, hindi siya nagpabayad, sariling experience niya yan, sariling salita niya yan, yan ay affidavit, mayroon siyang pirma, nakapag-oath siya, at ang kanyang mga sasabihin o sinabi sa Quadcom ay totoo at walang kasinungalingan, hindi yan lilipat, hindi yan magre-retract ng kanyang statement kung mabuti siyang tao. Pero kung yung testigo ninyo, yung mga tao na yan, ay binayaran ninyo ngayon, tanungin ko kayo, ano ba yung time frame doon sa bayad ninyo, doon sa mga testigo? Bakit minamadali ninyo ang Senado na mag-convene sa impeachment trial? Bakit? Kasi yung bayad ninyo doon sa mga testigo is good for 2025 lang ba? After 2025, kung isusulong ninyo muli yung impeachment against VP Sara, panibagong bayad sa kanila? Ako naman ay nagtatanong lamang. Kasi, bakit ninyo ipagpipilitan na magkaroon kaagad ng impeachment? Naka-recess nga ang Senado. No? Malinaw po doon sa impeachment rulings, trial shall start forthwith. Hindi po sinabing immediately. So, ibig sabihin, trial may start forthwith only if the Senate is in session. Only if the Senate is in regular session. But as of this moment, as of this time, Senate is in recess. So, how can you ask them to convene with the impeachment trial where in fact sila ay naka-recess? Bakit? Bakit matatamper ang ebidensya? Ilagay ninyo dyan sa vault ninyo dyan. Ilagay ninyo dyan sa mga cabinet ninyo dyan. Na ang nakakaalam lang ng password ay ikaw lang, oh.
Hindi mawawala ang tunay na ebidensya. Hindi mawawala ang katotohanan. Kung mayroon kayong valid reasons and evidences that could really impeach the Vice President Sara Duterte, don't be afraid. No, don't be afraid. Kasama ninyo ako. No? Kung mapatutunayan ninyo yan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, I will praise you. Pero para sabihin na nangangamba kayo na kapag hindi natuloy yung impeachment, matamper yung mga evidence at mawala yung mga ebidensya, ano yun? Saang lupalop ng daigdig mo nakuha yung idea na yan, Congressman Ace Chua? No? By the way, galit kayo sa China. Sa pangalan mo pa lang, sa kasamata mo pa lang, may pamilya kang, may dugo kang inchik eh. Kahit Pilipino ka, kung may dugo ka namang inchik, nagtatanong lang din naman ako.